Obligado na ang pagdalo ni Curly Discaya at ilan pang government contractors sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado sa flood control scandal. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sabi ko, isumpi na. Dapat tumatid yun. Hindi pwedeng si Sara lang. Dapat yung si Curly. Gusto ko malaman paano na si Curly yung Pacifico Wish granted na si Senator Tito Soto III. Pinadalhan na kasi ng Senate Blue Ribbon Committee ng subpoena si Pacifico Curly Discaya II, mister ni Sara Discaya, para dumalo sa hearing sa Lunes, September 8. Pinadalhan na rin ng subpoena ang mga may-ari at opisyal ng 4 pang contractors na Darcy and Anna Builders, Elite General Contractor, Ed Marie Construction at SYMS Construction Trading. Ganon din sina dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez at mga kasamahang engineer na sina JP Mendoza at Juanito Mendoza. Kailangan na nilang dumalo sa Lunes dahil kung hindi pa dadalo ay maaari na silang ipaaresto ng Senado. Samantala, updated na ang website ng DPWH kasunod ng pagkakatalaga kay Secretary Vince Dizon kapalit ni Manuel Bonoan. Pero kapansin-pansin, iisa na lang ang pwesto para sa Undersecretary for Regional Operations. Hindi katulad ng dati na hinati-hati ang mga rehiyon sa 2 hanggang 3 cluster na bawat isa ay may nakatalagang USEC. Wala na rin sa listahan ng mga USEC ang pangalan ni Engineer Roberto Bernardo na unang nabanggit ni Senator Amy Marcos sa sesyon ng Senado na nasibak sa pwesto. Una nang tinanggi ni Bernardo ang issue at naka-medical leave lang siya at sumulat pa sa Bilyonaryo News Channel at nagbanta na magsasampa ng kasong libel. Pero maugong sa DPWH na nagbitiw na di umano si Bernardo noong August 15, bagay na hindi pa kinukumpirma ni Yusek Ador Canlas ng Regional Operations. Nanatili naman si Undersecretary Maria Catalina Cabral ng Planning, Public-Private Partnership and Information Management Services. Ayon sa website ng DPWH, si Yusek Cabral ang overseer ng mga infrastructure planning and programming at sa mga isinasagawang PPP project. Mahalaga ang papel ni Yusek Cabral sa paghahanda ng taunang programa para sa mga infra project sa buong bansa bilang overseer para masala ang mga proyektong ipatutupad at mailatag ang budget na kinakailangan. Pero sa budget at mga proyekto ngayong taon, nakalusot ang mga ghost flood control project. At kung hindi pa nabusisi agad ng mga mambabatas, mauulit na naman sana sa panukalang 2026 budget. Much of the powers are lodged with Yusek Cathy Cabral of DPWH. Siya yung sa planning, siya rin yung sa IT. Magsasubmit lahat sa baba, aakyat sa kanya. Siya rin ang bahala sa encoding. Mga tao niya rin ang pupunta, okay, if I'm the agency and these are the proposals from the directors and the district people, when you submit that to DBM, DBM encodes that in their software. Hindi yan na papel na i-go mo na i-encode nila on that special matrix that they have. So the people encoding would know whether that is in line with the usual practice. Bago na italagang USEC ng DPWH si Cabral noong panahon ni nooy DPWH Secretary at ngayon Senator Mark Villar, matagal na siya sa kagawaran at nag-umpisa sa mababang pwesto hanggang sa maging Assistant Secretary. Nabatid ng Bilyonaryo News Channel na nagpahayag ng pagtutol si dating DPWH Secretary Rogelio Singson nang malamang itatalaga ni Villar si Cabral bilang USEC ng DPWH. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante!